Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pupunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon?" tanong ng alipin. "Aba hindi, huwag mong papupuntahin doon si Isaac," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negeb. Minsan napadako siya sa ilang ng Beer Lahai Roy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa akin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalokbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa sila ay dayuhan lamang sa lupaing iyon, nakiusap si Abraham sa mga Heteo na nakatira doon na bumili ng isang kapirasong lupa sa Makpela sa lupain na kinikilala ngayon na Hebron. Doon inilibing si Sara at pagdating ng panahon, doon din inilibing si Abraham. Kailangan ng makapag-asawa si Isaac. Ayaw ni Abraham na mag-asawa siya sa mga taga-Kanaan. Dapat siyang mag-asawa sa isa sa pamilya nila doon sa Haran, kung saan sila nanggaling. Yan ang kaugalian noon, mag-asawa sa loob ng pamilya. Pero ayaw din niyang pumunta si Isaac sa Haran kasi baka na hindi ito bumalik. At kung hindi siya makabalik,
hindi matutupad ang pangako ng Diyos tungkol sa Kanaan, ang lupang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Kaya pinadala niya ang pinakamatanda niyang alipin na pumunta doon sa Haran at maghanap ng asawa para kay Isaac sa mga kamag-anak niya. Ito'y panahon pa ng pre-arranged marriages. Natagpuan doon ng katiwala si Rebecca. Nagpakilala siya sa kanya at sa kanyang tatay at sinabi ang kanyang pakay. Si Rebecca ay ang anak ng kapatid ni Abram. Pumayag naman ang dalawa, ang tatay at si Rebecca. Dinala ng alipin si Rebecca sa Hebron at pinakilala kay Isaac. Ito ay isa sa tinatawag na pre-arranged marriages. Tinanggap ni Isaac si Rebecca at naging mag-asawa sila. Nawala ang isang babae sa pamilya ni Abraham, si Sarah, at dumating naman ang isang babae, si Rebecca. Ang pangyayaring ito ay isa naman sa halimbawa na talagang God provides. Yahweh Yireh. Pinagkalooban ng Diyos si Isaac ng isang asawa. Naging matagumpay ang misyon ng alipin. Si Isaac ay isang bunga ng providence of God at ang asawa niya ay bunga din ng providence of God. Talagang ginugusto ng Diyos na magpatuloy ang pamilya ni Abram. Umuusad ang plano ng Diyos. Medyo mabagal lang sa simula, pero ito ay patuloy na umuusad. May tiwala ba tayo sa Diyos na tutupiran niya ang kanyang mga sinabi? O Diyos na mapagmahal, talaga ang kabutihan mo ay lubos. Patuloy kang kumikilos sa mga pangyayari sa aming buhay. Talagang mapagkakatiwalaan ka. Patatagin mo ang aming tiwala sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.